Yes, mga katatoy, tamang-tama nakikita nyo kasi itong Coco Lumber dahil meron tayong gagawing isang abangan nyo! And welcome here in Katatai Vlog. Charity Vlog. Mota Vlog and Trivia. Travel Vlog and Tips. Food Vlog. Philippine Sea Vlog. Philippine Update and Trivia Vlog. Herbal and Healthy Food Vlog. Personal Vlog. Stay safe and God bless everyone. Mga katatay, maligayang pagbabalik dito sa ating munting YouTube channel. At sa araw na ito nga ay pag-uusapan natin ang pag-aalaga ng 45 days. At narito ang ating mga tatalakayin sa araw na ito. Una, magkano ang puhunan sa pag-aalaga ng 45 days? Pangalawa, ano ang mga kailangan sa paggawa ng kulungan o cage para sa mga 45 days na sisiw? Ikatlo, ilang oras o ilang araw gawin ang kulungan nito? Pang-apat, ano ang mga dapat i-consider sa pag-aalaga ng mga 45 days chicken? Pang-lima, ano ang mga pinapakain at pinapainom sa mga alagang sisiw? At pang-anim, pwede ba itong gawing negosyo? Ayun, magandang araw mga katatay at disclaimer lang yung mga marinig nyo sa akin at mapapanood nyo ay base lamang sa ating sariling pananaliksik, sarili nating video at sarili nating breakdown ng mga expenses. So yun, ang tatalakayin ko sa araw na ito mga katatay ay yung capital expense patungkol sa pag-aalaga ng broiler o yung 45 days na sisiw. So narito yung aking mga i-discuss. Yung cage, yung kulungan, magkano yung ginastos natin doon, ano yung mga ginamit nating materyales para makagawa ng simpleng kulungan. And syempre, yung broiler, kung ilang ulo o ilang sisiw ng broiler o ng 45 days sa sisiw ang ating binili. Quick lang mga tatay. So yung mga materyales na ginamit natin sa paggawa ng kulungan, unang-una ay yung Coco Lumber. So gumamit tayo ng 6 na pirasong Coco Lumber na may sukat na 2x2 at nagkakalaga ng 62 pesos per Coco Lumber. So yun, pag tinotal natin, 372 pesos lamang po yun. Meron na tayong 6 na Coco Lumber. Yes! Pangalawa ay pako. Pumili tayo ng 1/4 kilo ng 2 inches na pako. At nagkakahalaga lamang ito ng 50 pesos. Ikatlo, syempre yung screen. Para madaling linisin yung mga, alam niyo na, yung binibigay ng mga broiler pag kumain sila. So yun, bumili tayo ng 1 meter na plastic screen na nagkakalaga ng 75 pesos only. May dalawa rin tayong choices ng screen. Pwede tayong gumamit ng plastic, yung kulay green, and the other one is yung metallic screen. Next naman is yung broiler. So bago natin i-discuss yung broiler, bibigyan ko muna kayo ng brief background patungkol sa broiler o yung 45 CCU na kilala na natin mula noon hanggang ngayon mga katatay. So bigyan ko na ng quick brief history kung saan nga ba nanggaling ang 45 days na sisiw. So yung mga katatay, alam niyo ba kung bakit tinawag ito 45 days old broiler? Tinawag kasi itong 45 days kasi ito ang mga sisiw na ito ay pwede nang katayin pagtungtong ng 38 to 45 days. So yun lang yung talagang basic na pinagmulan ng bakit siya natawag na 45 days. Pero ang tamang tawag dito sa sisiw na to ay broiler. And alam nyo ba, sobrang popular to dito sa Pilipinas ay ang mga lahi talaga na to ay galing sa Amerika. So yun, alam nyo na mga katatay, galing talaga to sa Amerika. At kung saan? Doon sa Massachusetts. Taga doon ang kanilang lahi. At yun nga mga katatay, ang tawag talaga sa kanila ay Cobb chicken. Meron kasi sila mga kilalang tao na nagbe-breed ng mga chicken. At yun nga, hanggang sa ngayon ay patuloy naman na mayagpag buong mundo ang
cob chicken o yung kilala nating 45 days sa sisiw o yung broiler na tinatawag. Dumako naman tayo dun sa ikatlong katanungan, ilang oras gawin ang kulungan? Doon sa pagkakagawa ni tatay, mabot lang kami ng 5 oras. So, mabilis lang talaga kung tutusin. Medyo natagalan lang kasi kinulang yung coco lumber namin nung unang gawa namin. Sa ika-4 naman tayo, dumako tayo dun sa ika-4, no? Ano ang mga dapat i-consider sa pag-aalaga ng mga 45 days chicken? Unang-una, kailangan nyo meron tayong sariling kulungan. Advisable din na lagi tayong may patubig o malapit tayong pagkukunan ng malinis sa tubig. Alam nyo na, sa paglilinis, sa pagpapainom, and sa support din dun sa pagkain ng mga alaga nating broiler. Siyempre, kailangan natin i-consider siyempre yung magiging amoy ng mga dumi ng alaga nating broiler. Yung distansya doon sa ating bahay, maging doon sa ating mga kapitbahay. Base doon sa ating pagsisiyasat, dapat ay 500 meters away from your bahay o your kapitbahay para naman hindi rin makaperwisyo doon sa ating mga mahal sa buhay or kapitbahay. So yun, dumako tayo sa pang-5. Ano-ano ang pinapakain at pinapainom sa mga alagang broiler or 45 days na sisiw? Base sa ating pag-research and sa tingin ko ay tama naman talaga to. So sa 2 weeks, kailangan mapakain nyo po ang broiler ng Bio 1. And after that, 2 weeks again for Bio 2 o yung tinatawag na Bio 200. Siyempre, doon na papasok yung Bio 3 o yung Bio 300. And dire-diretso na po yun hanggang sa pwede na silang katayin. At tumawag na tayo sa pinakahuli. Pwede ba itong gawing negosyo? Walang duda mga katatay. Isa lang sagot dyan. Yes na yes. Ano pang gagawin natin mga katatay? Simulan na natin. Ako nga nakapagsimula sa magkano lang. A total of 1,062 pesos lang yung naging capital expenses ko para doon sa pagsisimula. Yes mga katatay, alam nyo ba na sa murang halaga lamang o sa maliit na puhunan lamang ay makapagsimula na kayo sa pag-aalaga ng broiler o yung maliliit na 45 days na sisiw. Sa amin, dito sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque, ay nakakuha tayo ng 10 ulo o 10 sisiw ng 45 days na nagkakahalaga ng 48 pesos per head. So, suma total ay nagkakahalaga ito ng 480 pesos. Pero bago nyo gawin yan, syempre ay advice based on my experience na simulan nyo munang gumawa ng kulungan o ng cage kung wala pa kayo kung wala pa kayong kulungan. And then bumili na rin tayo ng 1 kilong Bio 1 o yung tinatawag na starter o yung patuka, at ang presyo naman niya is 37 per kilo. So bumili tayo ng 1 kilo. And then syempre yung kailangan din yung Betracin, 2 sachet ng Betracin na 24 pesos per pack. And so dalawa ang binili natin, so nagkakahalaga siya ng 48 pesos. So ang kabuuang capital expense natin mga katatay, mura-mura lang po. So ang total natin is 1,062 pesos lamang. So sa maliit na kapital, meron na tayong 10 broiler chicken o yung maliit na sisiw ng 45 days. And may kulungan na rin tayo. And good to go na. Meron na tayo kaagad na maliit na posibleng lumagong negosyo. So yun, bago natin tapusin ang video na ito mga katatay, ay gusto ko lang muna i-shoutout ang mga sumusunod. Yung mga katatay, ay update ko lang kayo pagdating dun sa inaalaga nating 10 ulo ng broiler. Syempre kailangan natin i-consider din na hindi lahat nabubuhay yung mga inaalaga natin. So as of October 10, so meron na tayong ikalawa na namatay na sisiw.
So meron na lang tayong 8 broiler or 45 days sa CCO. Nakakalungkot pero isa yan sa mga may encounter natin sa pagsabak na mga munting negosyo. So yun lang mga tatay, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-alaga at looking forward na magkakaroon ng magandang result yung maliit nating investment. Ayun mga katatay, kung natapos mo ang video na ito ay pwede ko bang malaman kung anong reaction mo? At may idea ka rin ba? Ibahagi mo naman sa amin. I-comment mo na dito. Ayun mga katatay, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Ingat po kayo palagi and God bless!